never start wasting money. Huwag mong simulan. Kasi pag nagsimula ka, tuloy-tuloy na yan hanggang hindi mo na makontrol. So, una, pasyal-pasyal ka lang sa mall, di ba? Ikalawang linggo, bumili ka ng isang item. Ikatlong linggo, day off mo, anong ginawa mo? Namili ka na ng 5. Ikaapat na linggo, bumalik ka uli, namili ka ng namili. Okay? Do not start. Okay, so Gilivers, usapang OFW naman tayo. Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga members ko din sa IMG Rockstar Community. Let's go, let's go! Pag-usapan natin ang mga principles na dapat nating aralin at pagtuunan ng pansin because this will affect how you spend and manage your money. Okay? Kaya, let's go, let's go! Okay, so unang principle sa lahat ng mga OFW, you have to choose your heart. Okay? Alam niyo yung pagiging OFW, mahirap. Kaya piliin natin saan ba tayo dapat maghirap. Okay? So, tingnan natin. Halimbawa, hirap na hirap ka dyan sa lugar mo, sa bansa, sa trabaho, pero malit lang ang sweldo. Di ba? So, bakit hindi ka pa mag-transfer sa isang bansa na mahirapan ka din, pero malaki ang sweldo? Anong pipiliin natin? Yung mahirapan kang maliit ang sweldo mo o mahirapan kang malaki ang sweldo mo? So, choose your heart. Saan ka ba dapat maghirap dyan sa bansa na yan? Kung nahirapan ka dyan pero maliit ang sweldo, may ibang bansa. Alam nyo, meron akong keynotes kasi ano po siya, member po namin, IMG Rockstar Community. Kasi pag nag-member ka po, meron kang free 30 minutes online coaching kedo. So sabi niya, ang plan niya po magpunta sa Canada. Kasi naniniwala siya, mas uunlad siya doon. So wag tayong magtiis sa bansa na yan. Kung talaga nahirapan tayo pero maliit ang sweldo, humanap tayo ng iba. Or maybe sa iyong employer, kung hirap ka na dyan, tapos sobra panliit na sweldo mo, edi magpunta ka sa ibang employer na mahirap din, pero malaki naman ang sweldo natin, di ba? Alright, so sa lahat ng mga OFW, ano ang sagot mo dito? Ano yung analysis? Nahihirapan ka ba dyan pero maliit ang sweldo? O nahihirapan ka pero malaki ang sweldo? Okay? So gumawa tayo ng decision. Choose your heart. Dapat nandyan ka sa lugar na nahihirapan ka. Yes, given na yan as an OFW. Pero may chance naman na yumaman ka kasi malaki ang sweldo natin. Alright? So pangalawang principle, work and let also your money work for you. Okay? Alam nyo, yung kinotes ko nga po, sabi niya, Dok, hindi ako titigil hanggat hindi kumikita yung pera kong natabi. Di ba? Ang ganda ng prinsipyo ni Sir Gier. Ay, Sir. Yan, from Taiwan. So, meron po siyang savings. Sabi niya, Dok, kailangan kumita to. Okay? May mga options tayo. So, una, ilagay natin sa kumikita ang investment. So, kaya po siya, naglagay po siya sa mutual fund. Yan. So, pwede nating ilagay sa investment. Kaya sa mga members ko po, sabi ko, OFW, start your mutual fund investment para yung pera mo, kumikita din siya. Or kung meron ka ditong pinagkakatiwalaan, pwede kang magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas. So, make sure you are working. And a part of your money or hard-earned money ay kumikita din. Sabi nga ni Brother Bo Sanchez sa kanyang abundant formula, 100, 10, 20, 70. Yung 20% kailangan kumikita. So, make sure po, portion of your income kumikita para sa'yo. Para dalawa kayo nagtatrabaho. Alright? And number 3, yan. Maximize the opportunity to earn more. So, ibig sabihin po, gamitin natin yung spare time natin dyan para kumita pa tayo. Okay? Hindi ko na sinasabi naman na sobrang magpakapagod kayo. Magpahinga din. Pero may mga kausap po ako, alam nyo po ba, hanggang 3, 4 na sources of income, meron sila. So talagang ganun kasi nandyan ka naman para mag-grind, di ba? Nandyan ka naman para mag-hustle. Yan ang tamang panahon para mag-racket. Yan lugar na yan. Kasi sinasamantala mo yung bayad sa'yo. So kung meron ka pang extra time, gamitin natin para kumita pa tayo. At least 2, di ba? Kasi pag wala kang ginagawa dyan sa abroad, hindi ka kumikita ng extra, anong gagawin natin? The tendency, the temptation is to gumastos ka ng extra. Kaya anong pipiliin mo? Kumita ng extra o gumastos ng extra? Siyempre, dito na tayo sa kumita ng extra. Okay? And number 4, never start wasting money.
Huwag mong simulan. Kasi pag nagsimula ka, tuloy-tuloy na yan hanggang hindi mo na makontrol. So, una, pasyal-pasyal ka lang sa mall, di ba? Ikalawang linggo, bumili ka ng isang item. Ikatlong linggo, day off mo, anong ginawa mo? Namili ka na ng 5. Ikaapat na linggo, bumalik ka uli, namili ka ng namili. Okay? Do not start. Or kung meron mga temptation dyan, alam mo naman ang mga temptation, madami dyan. Sabi sa akin isang OFW, Doc, puro tukso. Tukso A, tukso B. Tatagan ang sarili, okay? Basta involve ang gastos, wag simulan, okay? Alright? So, alam mo na yan, nagkakaintindihan tayo sa mga ganyan, mga bisyo, mga may sugal, di ba? Baka meron din mga iba-iba, di ba? So, iwasan. Never start spending money, okay? Next, last, number 5. Tandaan din natin to, your contract is not forever, okay? Walang forever sa pagiging OFW. Kaya lagi nating tatandaan yan, isipin natin, that's why dapat nagpi-prepare tayo. Hindi lang tayo basta nagsisave, hindi lang tayo basta nag-i-invest. Ang gagawin mo, strategic investing. Okay? Ibig sabihin po, ang investment mo, alam mo, meron siyang tutugunin o sasagutin sa mga magiging problema mo. Kaya lagi ko pong binabanggit si Kaiser. Bakit? Sasagutin niya ang 3 mong problema. What if bigla ka mawala dyan sa ibang bansa? Automatic, ang pamilya mo, merong pera dito. Meron tayong accident insurance. Sa mga OFW, mas malaki po, 600,000. Alright? So, what if naman na tumanda ka dito sa Pilipinas, magkasakit ka, may healthcare tayo. Kung tumanda ka pa ng tumanda, hindi ka mamatay agad, so meron tayong investment. So, dapat strategic ang ating investment. Okay? At pati paggastos natin, strategic. Kasi tandaan natin, walang forever. Yung contract mo is not forever. Maaring pwede ka pang kumuha ng maraming kontrata. Pero tandaan din natin, ang ating energy is not forever. Okay? Humihina ang katawang lupa natin. Nangangailangan ng pahinga. At saan ang dapat na pahinga? Dito sa Pilipinas. At pag nagpahinga tayo dito, kailangan natin ng pera, other source of income. Okay? So, sa atin pong lahat, G-Leavers, huwag nating kalimutan mga tamang prinsipyo sa pera para pag-uwi natin sa Pilipinas, maginawa ang buhay natin. Okay? Let's go? Let's go! Thank you po. Ingat po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.